ibabalik na kulungan si Atty. Panganiban. Ayon sa recommendation ng isang psychiatrist na tumingin sa kanya, kailangan siya ipa-admit sa isang mental facility. Tama ba tong desisyon ko? Hindi ko rin alam, Marco. Pero wala tayong choice eh. Mas safe naman siguro siya dito kaysa ibalik natin siya sa selda niya. Paparamdam po ata si Luigi sa akin, tita eh. Baka naman may gustong iparating sa'yo na mensahe si Luigi. Yung mukha lang yung mami mo yung sinira, oh. Ibig sabihin yan, galit yung kaluluwa ni Luigi sa kanya. Kumalma ka lang. Galing ka! Nasaan yung anak ko? Ilabas mo! Nasaan yung anak ko? Mukhang matindi ang trauma niya, Dok. Kung ako rin naman ang mamatay ng anak, malamang bumagay rin ang isip ko. Kailangan kong tulong niyo. Nagigilty ako, Ma. Sakit isipin na ako pa yung nagdala kay Vanessa sa mental facility. Pero hindi ko naman gagawin yun. Baka lalong hindi siya gumaling. Ay, salamat sa Diyos. Lexi, narinig mo yun? Salamat. Sa wakas may hustisya na tayo. Ba yan, Ma? Bakit parang gusto mo pa mag-celebrate? May sakit yung tao, hindi yun rason para magpasalamat. Abay, dapat lang para pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya. Ilang beses ko bang uulitin sa inyo, Ma, na inosente si Vanessa? Hindi niya deserve yung mga nangyayari sa kanya ngayon. Marco, can't you see? Langit na mismo nagpaparusa sa kanya. Hindi mangyari to kung wala siyang kasalanan. Kung ako sa'yo, iwan mo na yung asawa mo. Lex, wala ka man lang bang sasabihin? Don't tell me nag-a-agree ka dito kay Mama. Kuya, sorry ah. Pero wala eh, tama naman si Mama. Hindi deserve ni Ate Vanessa na kaawaan siya. Di ko alam na ganyan pala kabaluktot yung mga pananaw niyo. Nasa harapan man din tayo ng altar, oh. Imbis na kaawaan niyo yung tao, iniisip niyo na regalo galing sa langit yung paghihirap niya? Ano ba klase pag-uugali yan? So kami pa ngayon ang masama? Marco, pwede ba? Huwag ka na magbulag-bulagan. Hindi ka karmahin si Vanessa kung wala siyang ginagawa. Ma, hindi. Naniniwala ako kay Vanessa. At kahit anong isipin niyo, hindi ko siya abandonahin. Marco, hayaan mo na siyang mabulok sa mental. Marco! Marco, bumalik ka dito, magdadasal tayo! Maya mo na. Wala. Sana madama mo ang apoy. Sana mapansin mo na ako. Gulong-gulo ka ba naman kung sino bang inaasahan mo? Siya bang magtataksil sa'yo? Kung sino man yung salugan. Gulong-gulo ka ba naman kung sino bang inaasahan mo? Siya bang magtataksil sa'yo? Relax lang kayo, akong bahala. Ano nangyari? Masakit! Asan ang masakit? Oh my God! Oh my God! Ate, tulungan mo siya! Nalipasan ka ba ng gutom o may nakain ka hindi maganda? Mamaya na yung Q&A, please! Daligo mo na ako sa clinic! Hindi ko pwedeng iwanan si Atty. Panganiban dito. Ate! Kasi po natin pa ba yan? Paano kung mamatay ako dito? Daligo Ako nang bahala kay Vanessa, okay? Hindi ko siya hayaan. Dali mo na si Franz! Babalik din ako agad. Ate! Thank you, nurse. Thank you. Maraming salamat. Daligo na ako sa clinic! Besh! Oh my God, Besh, totoo ba? Nagkukunwari ka lang this whole time? Buti na lang nakuha na yung message ko, ha? Sorry, pati kayo nadamay. Pati kayo niloko ko. Wala kasi akong choice eh. Hindi ako tinatantanan ni Angel. Alam mo ba, nung nakulong ako, she made a way para mapunta ako sa isolation room. Huh? Kahit malayo ako, tingin niya threat pa din ako sa kanya. Sorry, ayoko rin gawin ito, ha? Kaya lang napag-iinitan ka dahil may nagsumbong tungkol sa'yo. Sino? Si Angel. Si Angel nagsumbong, no? Nang yung babaeng yan? Sana naman, ayaw niya ako tantanan, kaya ako nakulong dahil sa kanya. Kaya doon ako napaisip,
paano ko titigilan ni Angel. And that's when I realized, tulad ng mga preso, ang mga nasa mental institution, madalas na overlook. Wala namang tamang papatol sa baliw eh. So nag-practice ako. Inaral ko kung paano maging unstable. Yung kakaawaan, yung hindi napapansinin kasi ang alam ng iba, sumuko ng katawan at utak ko sa buhay. Kapag ganito ako, mas hindi ako pag-iinitan ni Angel, pati kayo. Mas magagawa natin yung plano na kung paano ako makakaalis dito. Tsaka kung paano makakaganti kay Angel na yan. Eh, sigurado ka ba sa plano mo? Baliw si Angel. Para matalo siya, kailangan natin maging mas baliw sa kanya. Pagkalan po natin, parang nag-travel sa legs yung pain. Aray ko, pati ho yung leeg ko. Mas mabagal ho sana kung kaya. Besh, don't get me wrong. Siyempre, masaya ako na wala kang sakit. Pero kinakabahan ako sa ginagawa mo. Delikado to. I know. It's a risk I'm willing to take. Si Marco. Sasabihin mo ba kay Marco? Alam na ba niya? Sigurado akong tatanggapin niya to kasi mahal na mahal ka ni Marco. No. Hindi natin pwede sabihin sa kanya. I need him to believe that I'm sick. Para mas kapanipaniwala. Alam ko, Lorraine, masama magsinungaling, okay? Pero ito lang yung paraan na naisip ko para maayos lahat ng gulong ginawa ni Angel eh. Naiintindihan ko, Besh. Pero hindi lang kaso ang kinakaharap mo dito pagka mabuko ka. Mawawala ang tiwala ng buong pamilya mo sa'yo. Ni Marco, ni Mikay. Luigi, is that you? Luigi?